Nakakaiyak. Nakakakilig. Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, hello po sa inyong mga kamorkada. Ako po pala si Bella, 20 years old sa kursong Business Administration. Sumulat ako sa inyo para magbahagi ng isang munting kwento. Malapit kasi magsimula ang second year ko sa college at bigla kong naaalala kung paano ako nakapasok sa school at course na gusto ko. Nagsimula ang lahat dahil sa hilig ko sa K-pop. High school pa lang ay fan na ako ng iba't ibang grupo. Mahilig akong mangolekta ng albums, photocards, t-shirts at posters, lalong-lalo na kapag may pirma siya ng kahit isa sa mga member ng grupo. Dahil nga sa kaadikan ko mangolekta ng mga signed merchandise, ay nakilala ko ang isang online seller na nagtatago pa noon sa isang cute na pangalan na Choco Churros 26. 3K? Para sa isang album? Ginto ba to? Next. Ay, may damage. Next. 2K para sa photocard? Saka na nga lang. Ito pang isa. Same lang nung kanina. Next. Oh my God! Bella! Ano ba yan? May nagbebenta ng sign poster na gusto ko, kuya! Album, photocard, tapos ngayon poster naman. Mamaya na yan! Maglagay ka na ng mga plato dun sa mesa. Luto na tong pork chop. Kain na tayo. Eh kasi naman biruin mo ha. Signed yun. May pirma ng lahat ng members tapos 700 niya lang binebenta. Nagpaparinig ka lang eh. Ano bang makukuha mo sa mga picture ng artista na yan ha? Wala. Advance birthday gift ko sana sa sarili ko. Advance birthday gift? O sige nga. Saan ka kukuha ng pambili? Sa'yo? Galing-galing naman. Sige na. Ang tagal ko nang hinahanap to eh. Eh kung review centers kaya ang hinahanap mo para hindi ka bumagsak sa entrance exam mo. Hoy, naghahanap naman ako no. Nag-reply na nga yung isang pinagtatanungan ko eh. Ano daw sabi? We regret to inform you that all of our slots are... Ay, okay na. Sige na. Ako na bahala sa poster mo. Basta mag-review ka ha. Puro ka K-pop dyan. Pag ikaw hindi ka pumasa sa entrance exams Basta mo. magre-review ako, promise. Oo na. Tsaka basta siguraduhin mong legit yan ha. Baka mamaya gumastos ka na naman ng magkano tapos mas-scam ka na naman. Legit to, promise. Hindi ako magpapascam, no? Hindi na ako mananakawan online. Malamang. Wala ka namang pera eh. Pag na-scam ka, pera ko yung mananakaw. Sim, gets mo, kuya? Kumain ka na lang dyan. Joke lang to naman. Promise, sisiguraduhin ko talaga. Legit to bago ko bilhin. Sana talaga wala pang ibang nag-mine. I-chat ko na nga yung seller. Mahirap na, baka maagawan pa ako. Hello po. Choco Churros 26. Interested po dun sa signed poster. Mine ko na po. Thanks. Please, Lord. Pa-birthday nyo na po talaga sa akin to. O kaya advance college gift. Kayo na pong bahala. Hala, ang bilis naman yung mag-reply. Hello po, sorry. May nauna nang nag-mine nun eh. No! Hala, sayang naman. Pa-birthday ko pa naman sana sa sarili ko. Nakakainis naman. Sana pala nag-mine na ako agad tapos saka na lang ako humingi ng pera kay kuya. Happy birthday po. Ay, feeling close si seller ah. Next month pa po birthday ko. Hehe. Ang aga niyo naman bumili ng regalo sa sarili niyo? Bakit mas maalam pa to sa akin? Sige, di bale. Hindi pa naman nagbabayad yung buyer. Pag hindi pa siya nakabayad hanggang sa isang araw, bigay ko na sa yung item. Oh my God! Thank you po, seller. Update niyo po ako, please. Okay, sige. Okay.
Ang cold naman nito. Mga kamorkada, wala po talaga akong interes na makipag-usap kay Choco Churros. Unang-una, ni hindi ko alam ang totoo niyang pangalan. Pangalawa, marami na akong nakausap ng mga online seller at pare-pareho lang naman ang siste. Hanap, usap, ship, and then tapos na. Wala kaming ibang pag-uusapan kundi yung order ko, yung presyo, at kung paano niya isi-ship sa akin. Pero kakaiba si Choco Churros 26. Bukod sa ang cute ng username niya, napaka-random din niya at aaminin ko. Medyo pareho naman ang humor namin, kaya napapatawa namin ang isa't isa. O ano naman yan, Bella? Nagsasayang ka na naman ng arena. Nagsasayang pero ikaw parati ka namang umuubos ng mga binibake ko. Gagawa ko ng pizza, no? Huwag kang kakain, ah. Wow naman! Sino nga ulit nag-grocery niyan? Ako! Sino nagbigay ng pera? Ikaw! Oh, Oh! oh! O kaya nga ipagbe-bake na nga kita ng pizza. Ang bait ah. Tumabi ka nga dyan. Magmamasa lang ako ng dough. Yes, chef. Kasar? Pinag-chat sa'yo. Hayaan mo lang yan. Mamaya ako pa re-replyan. At Choco Churros 26 sent you a photo. Ay! Teka! Akin na yung phone ko. Aba, at bakit bigla kang na-excite? Sino to? Manliligaw mo, no? Gagi, hindi ah. Yan yung seller nung sign poster na sinasabi ko sa'yo. Okay. Ipapatong ko na lang tong phone mo dito sa lamesa, ah. Shit! Wait, ang dumi ng kamay ko. Unlock ko nga muna yung phone. Ano ba to? Bakit sunod-sunod yung chats niya? Ayan, nag-open na. Mukhang nag-ghost na ako nung naunang buyer. Huhu. Yes! Ay, ang sama ko. Ano ba naman to? Tinutoo pa naman niya masyado yung pag-update. Sinendan pa talaga ako ng pictures ng poster, ah. Teka, ano to? Ang random naman ng picture ng pusa niya. Paano ko ba ito re-replyan? Ang dumi ng kamay ko eh. Voice message na lang kaya. Kung ako yan seller, hindi kita i-ghost. Itatrato kita ng tama. Promise. And send. Ang active naman ng seller na to. Ba't talagang voice message din nag-reply? Sige, sa'yo na po ako. I mean, sa'yo na lang yung item. Ang pangit niyang bumanat ah. Buti na lang talaga gwapo yung boses ni seller. Ay, wait, ano ba? Bakit pa ako nadidistract? Totoo ba itong sinasabi niya na sa akin na ba talaga yung item? Wait nga, replyan ko na nga. Totoo ka ba, seller? Akin na ba talaga yung poster? Uy, joke lang po. Sabi ko doon sa unang nag-mine, meron siyang hanggang bukas para magbayad. Umasa ako eh. Manifest mo na lang na sana hindi siya makapagbayad. Grabe ka, seller. Siyempre, kagabi ko pa minamanifest yan. Kaya i-update mo ako, please. Okay, eto nasa mall na ako. Ha? Sabi mo i-update kita. So eto, nasa mall ako, bumibili ng poster tube para safe yung package. Ang random niya. Ano ba tong chinachat niya? Ano gagawin ko sa picture ng bubble wrap? Heart shape yung bubble wrap. Ang cute. Nakakainis! Bago ko pa namalayan, napahaba na ang usapan namin. Tawang-tawa ako sa mga jokes niya at kahit kakakilala lang namin ay feeling close na agad kami sa isa't isa. Mula sa K-pop hanggang sa pinaka-random na bagay ay napag-usapan na nga namin.
Nalaman ko rin na top achiever pala siya sa school at freshman college na ngayon. At nagre-review para sa midterms niya. Para sa extra allowance lang din daw kaya siya nagbebenta ng mga K-pop items. Kaya hindi na rin niya tinataasan ang presyo. Mga kamorkada, aaminin ko, masaya ko na nakakilala ako ng bagong kaibigan sa social media. Dahil din dito ay tiwala naman ako na hindi niya ako isa-scam. Ano na naman? Huwag kang sigaw ng sigaw. Nakakabulabog ka ng kapitbahay eh. Nasend mo na ba yung 700 ha? Nag-backout na raw kasi yung unang nagmay ng poster na gusto ko. Sa akin na raw yung poster! Akala ko naman kung ano. Isisend ko mamaya pag pumasok na sweldo ko. Kailangan ko na magbayad. Anong gagawin? Kuya! Joke lang. Kausapin mo muna yung seller. Sabihin mo mamaya ka magsisend ng pera. Kulang na yung balance ko eh. Hello, Choco Churros 26. Okay lang ba kung mamaya ko na masend yung payment? Loh, kanina lang active to ah. Bakit hindi nagsisin? Eh kung i-text ko na kaya? Or tawag? Total, sinend naman niya yung number niya eh. Ano ba naman yan? I-text ko na nga lang. Hi, Choco Churros. Si Bella to. Tungkol pala dun... Wala! Tumatawag siya? Hello? Ha? Anong trip nun? Tawagan ko nga ulit. Hello? Bella? Choco Churros? Bakit ka napatawag? Ha? Ikaw kaya nauna? Hindi, napindot ko lang kaya inend ko na rin kaagad. Nagulat kasi ako nung nakita ko yung text mo eh. Kala ko naman... Anyway, sige, baba ko na tong call ah. Ay wait! Choco Churros! Ethan na lang. Grabe naman sa Choco Churros. Nag-crave tuloy ako. Kasi yun yung username mo. Okay, sige. Valid. Nakita mo ba yung chat ko ha? Yung mamaya ko pa masasend yung payment? Yun. Oh, sorry, hindi kita kagad na-replyan. May inutos kasi sa akin si mami. Okay. Kinabahan lang ako baka kasi ibigay mo sa iba yung poster eh. Uy, hindi Reserve na yun for you. Talaga ba? Thank you, Ethan. Basta, babayaran mo ako. Basta hindi mo ako i-scam. Wala siya, hindi naman ako scammer. Sure? Oo nga. Ano bang gusto mong proof? ID? NBI clearance? Barangay clearance? Proof of transaction? Pili ka lang. Ang yabang Pero actually, pwede ba akong humingi ng ID? Na-scam na kasi ako dati so mas nag-iingat na ako ngayon. ID? Sige, wait lang. Send ko sa'yo picture. Yan, send na. Cute. Ha? Ha? May sinabi ka kanina. Wala. Sabi ko legit. Mukhang legit seller ka, ganun. Parang iba kasi yung narinig ko eh. Ano ba yan? Pero okay lang nabingi ka, seller. Basta, wag ka lang maging scammer. Kanina, churros. Ngayon naman, seller. Pwede bang Ethan na lang? Ay, oo nga pala. Sorry Okay lang. Bella! Ay, wait. Tinatawag ako ng kuya ko. Bakit? Nasend ko na! Uy, may pera na pala ako. Send ko na yung payment, Okay, pero pwede bang bukas ko na ipaship? Papunta kasi ako sa vet ngayon eh. Papaturukan ko yung pusa ko. Si Mickey? Oo, wait. Paano mo nalaman? Nasama mo yung picture niya nung nag-send ka ng pics ng poster. Shh, totoo ba? Sorry Ox lang. Cute nga eh. Nung pusa? Nung pusa mo. Sige Punta ka na sa vet. Send ko na lang bukas yung payment. Sige. Ay, tsaka nga pala, yung delivery address mo, pasend na rin para ma-check ko kung magkano yung shipping. Okay. Chat ko na lang sa'yo Wait lang. Ayan. Nasend ko na. Uy, magkalapit lang pala tayo eh. Gusto mo same day delivery na lang para makuha mo rin kagad? Real ba, Sige, G. Okay, sige. Thank you, Bella. Thank you rin, Ethan. Ingat ka pagpunta sa vet. Ingat sila sa akin at kay Mickey. Sim. Sige na, bye-bye na. Bye-bye.
Mga kamorkada, magaan na talaga ang loob ko kay Ethan. Kaya tiwala akong hindi niya ako nanakawan. Wala naman sigurong scammer na makikipag-usap ng ganito kahaba sa buyer nila. Kaya nung sinabi ni Ethan sa akin na na-ship na niya yung order ko, confident akong darating siya agad. Pero mali pala ako. Checking my social media, gusto ko lang love makita. Sensor lang ng mga nega, otodin man no problema. Mga galaw, inabangan, lalo ko lang gagalingan. Di kailangan ng patulang, pansinin hindi ka lang I'm setting my own expectations. I run fast, I won't bother. Kaya ngayon, otodin mo mga issues na ma-business. Otodin mo, I just want us to be happy. Otodin mo, lies will never get to me. Basta taking mahal kasama, all those hate won't bother me. Laman-laman ng mga chika ang nagwapa, sabi nila walang talaga niyang intriga. Sarili ko'y aking kilala. Mga galaw, inaabangan, lalo ko lang gagalingan. Di kailangan ng patulang, pansinin hindi ka lang I'm setting my own expectations. I run fast, I won't bother. Kaya ngayon, otodin mo mga issues na ma-business. Otodin mo, I just want us to be happy. Otodin mo, lies will never get to me. Basta taking mahal kasama, all this hate won't bother me. Otodin mo. Lalo pa umangat, kung down, I'll rise up. Sa sarili magtiwala, no need for validation. Got myself with your love, that's gonna make me stronger and be the brightest flame in the end. I'm setting my own expectations. I won't pass, I won't bother. Kaya ngayon, otodin mo mga issues are my business. Otodin mo, I just want us to be happy. Otodin mo, lies will never get to me. Basta taking mahal kasama, all those hate will put the bed mo. I just want the laging happy. Otodin mo para happy. Dead mo? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Beware Scammer. Mga kamorkada, napaisip ako sa sinabi ni Kuya. May punto nga naman siya at dun ko lang na-realize na masyado ngang mababa ang presyo ni Ethan. Hindi rin niya ako hininga ng shipping fee. At bukod sa hindi siya sumasagot sa mga text ko, ay hindi ko rin makontak yung delivery rider na dapat ay magdadala ng order. Alam kong sa iba ay mababa yung 700. Pero para sa akin na wala namang pinagkakakitaan at humingi lang ng pera sa kuya ko ay napakalaking bagay nun. Nung na-realize ko yon ay nangibabaw na yung inis ko kay Ethan at nag-send ako sa kanya ng sandamakmak na voice messages. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka na sa pagbili-bili mo online eh. Ano bang chat ng seller? Wala. Hindi pa nga ulit ako nire-replyan eh. Eh yung delivery rider, na-text mo na.
Opo, hindi rin nagre-reply kuya. Anong oras ba pinadala? Kanina pa pong umaga, mga 8 a.m. 8 a.m.? Anong oras na? 6 p.m. na. Eh kung same day delivery yan, dapat kanina pa dumating yung package. Hindi naman siguro ako na-scam nun, di ba? Sa dami ng modus ngayon, mahirap umasa sa siguro lang. Sabi ko naman sa'yo mag-iingat ka na sa pag-order online. Hindi ka na nadala. Dapat nagtaka ka na nung nakita mong sobrang baba ng presyo. I-chat mo ulit yung seller. Sabihin mo hindi dumating yung parcel. 700 din yun. Ethan! Yung 700 ko! Kaya lalong umiinit dito sa Pilipinas kasi ang daming scammer na demonyo. Ipopost kita sa social media, i-expose kita as scammer. Paki-refund yung pera ko! O tapos ngayon tatawag-tawag ka? Hello? Bella? Sorry kakatapos na ng midterms ko. Ano nangyari? Mama mo, anong nangyari? Maangan ka pa? Ibalik mo lang yung pera ko. Ibalik? Ang alin? Teka nga, saglit lang ako. Malma ka nga muna. Paanong alin? Bahala ka nga. I-expose kita. Makancel ka sana, buwisit! Tao po! Delivery! Tao po! Ano ba naman yan? Ang aga-aga naman. Ano ba tong in-order mo, kuya? Wala akong in-order. Baka kasi yan. Saglit lang po! Kanino po, kuya? Ma'am Bella po? Ala, bakit may poster tube? Yan ba yung order ko kahapon, kuya? Opo ma'am, di ko na-deliver kahapon. Pasensya na ma'am sorry Ay, gagi. Hindi nga siya scammer. Nasiraan kasi ako kahapon ma'am. Buong araw ako nagpaayos ng motor so hindi ko napansin na di pala nagsad yung text ko sa'yo na hindi ko agad madi-deliver. Sorry talaga ma'am. Okay lang po. Magkano po lahat? Okay na po ma'am, bayad na yung delivery fee. Picturean ko na lang ma'am. Sige po. Okay na ma'am, salamat Okay po, thank you po. Patay. Mga kamorkada, hindi ko alam kung mae-excite ba ako na nakuha ko na yung sign poster o mahihiya dahil sa inasal ko kahapon. Alam kong napagsalitaan ko ng masama si Ethan, ni hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataon para mag-explain. Mas malala pa na pinagsalitaan ko siya ng ganon sa araw ng midterms niya. Sa halip na makapag-focus sa exams niya, ay binigyan ko pa siya ng problema. Nung araw na yon, nag-isip ako agad ng paraan para makabawi sa kanya. Buti na lang talaga, hindi mahirap hanapin kung ano ang mga hilig niya. Bella, di ba gumawa ka ng churros? Ay, gusto mo ba, kuya? Oo sana. Kaso mukhang wala na Hindi mo kaagad sinabi. Pinadala ko dun sa kaibigan ko Sino namang kaibigan niya at bakit mas deserve niya ng churros kaysa sa akin? Ang arte mo, kuya ha. Bahala ka nga dyan. Ingati mo niya. Ikaw imbis na mag-review, nanliligaw ka. Ha? Hindi ako nanliligaw, no? Nagsasorry ako. Medyo napagsalitaan ko kasi siya ng masama. Ay, di lagot. Kahit kailan talaga wala kang ambag. Anong unang ambag Ako nga lahat bumili ng baking ingredients mo, no? Sabi ko nga... Uy, tumatawag sa akin si Ethan. Na-deliver na siguro yung churros. Ethan? Sino yan? Wala. Dun ka nga. Hello? Ikaw ba tong nagpadala ng churros? Oo. Sana okay lang ha. Kinuha ko yung address mo dun sa Waybill. Apology gift ko sana kasi kung ano-anong nasabi ko sa'yo. Sobrang out of bounds ko Pinagbintangan pa kitang scammer. Sorry talaga. Sana kasi next time, mas maging patient ka.
Hindi ko naman hawak yung motor ni Kuya para malaman kung kailan niya madideliver yung order mo. Sorry talaga. Mali yung ginawa ko kaya eto, tinatry ko namang bumawi. Oh, akala ko ba ipopost mo ako sa social media para makancel ako? Hindi na, promise. Masyado lang akong nainis kahapon kaya nga nasabi ko yung mga yun. Walang excuse yung ginawa ko. Hindi na ako magdadahilan. Hindi na rin ako manggagaslight. Ang gusto ko lang talaga mag-sorry. Kaya nga... Sorry talaga, Ethan. Okay. Okay? As in, okay na tayo, ha? O okay as in, ako na lang yung ipopost mo sa social media para makancel? Hindi naman ako ganun. So, bati na tayo or... Depende. Depende saan? Depende kung magugustuhan ko ba tong churros o hindi. Masarap yan, promise. Saan mo ba to binili? Ako gumawa niya, no? Pinag-bake mo ako? Oo. Nax, thank you. So, ano? Bati na talaga tayo? Ewan, I mean, bakit ba kailangan natin magbate? Hindi naman na tayo mag-uusap. Ha? Bakit hindi na tayo mag-uusap? Eh kasi tapos na yung transaction, nabayaran mo na ako, na-deliver na yung order mo, okay na lahat. Maliban na lang kung may gusto ka pa. Gusto? Saan? Sa'yo? Kuya, wala assuming to. Huh? Si OA, apaka-defensive. Ibig ko sabihin, kung may gusto ka pang bilhin sa shop ko, photocard, album, merch, mga anik-anik. Wala na. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi na tayo mag-uusap. Fina-follow na kaya kita sa social media at saka fina-follow mo na rin ako. Eme ka talaga. Ibig sabihin, pwede na tayo magkaroon ng interaction. Grabe naman yun. Gustong-gusto mo ako kausap. Crush mo ako, no? Kung di lang talaga ako nag-sorry, ay naku talaga. Okay, sige, bati na tayo. Totoo ba yan, ha? Yes! Makakapag-review na ako in peace. In peace? Grabe ka sa akin, dinidistract ba kita, ha? Hindi naman. Pero syempre, di ba, iisip-isipin ko yung nagawa ko habang nagre-review. Ano ba yung nire-review mo? Entrance exams. Easy lang yan. Ang yabang, ah. Naghahanap pa ako ng review center kaso na-late ako mag-apply. Halos lahat kasi puno na yung slots. Huwag ka na mag-review center. Hanap ka na lang ng sasamahan ka mag-aral. Bakit? May kilala ka ba? Ako? Grabe yun, ah. Baka ako naman talaga yung crush mo. Huh? End call ko na nga to. Oy, joke lang. Ito naman, seryoso ka ba to? Oo nga. Masyado kaya ako sa lahat ng universities na in-applyan ko. So, okay lang sa'yo na samahan mo ko? Eh, kung okay lang sa'yo na sumama ako. Gusto mo, mag-open ako ng reviewer ngayon eh. Pagkatapos ng anon ay mas naging close na kami ni Ethan. Mas naging seryoso na rin ako sa pagre-review for entrance exams. Nagulat din ako na sobrang talino pala talaga ni Ethan. Lahat ata ng mga subjects na hindi ko maintindihan, siya ang nagtuturo sa akin. Halos araw-araw kaming magkausap. Parati kaming magka-video call kapag nag-aaral. Ako para sa entrance exams, siya para sa mga subjects niya. At kapag pareho kaming tinatamad, maglalaro naman kami ng video games o kaya ay manunood ng music video ng mga paborito naming K-pop groups. Napakalaki ng utang na loob ko kay Ethan. Siya kasi talaga ang tumayong tutor ko, lalo na sa mga subjects na wala akong magets. Kahit isang buwan pa lang kaming magkakilala, ay magaan na agad ang loob ko sa kanya. Okay, checklist, pencils, Check. eraser at sharpener, Check. ID, Check. water at snacks, Check. exam permit, Check na check. okay, pasado na agad yan. Sana talaga, please. Wish me luck, Ethan. Kaya mo yan. Galing-galing ng tutor mo eh. Dumali na naman siya. Joke lang. Sige na, bye-bye na. Baka maliit ka pa. Okay, sige. Wait lang. Hihinga lang ako. Okay. Bye-bye na. Chat na lang ako pagtapos na yung exam. Okay, good luck. Bye-bye.
to? Bakit ayaw sumagot? Bella, kumusta? Kauuwi ko lang ng bahay. Ayun, muntik na ako malate kasi hindi ko mahanap yung classroom. Buti nga mabait yung ate guard dun na napagtanungan ko. Hinatid niya talaga ako dun sa exam room. Swerte! Kumusta yung exams? Okay naman? Parang okay naman. Kabado pa rin ako pero medyo confident naman ako ng kaunti. Bakit konti lang? Itodo mo na yung confidence mo. Panindigan mo na. I-manifest mo na makakapasok ka. Naku, sana talaga. Actually, sa science lang naman ako nahirapan eh. Yung iba, medyo carry naman. At dahil dyan, deserve mo ng bagong album. Totoo? Dumating na ba yung solo album ng bias ko, ha? Oo, meron na. At ibebenta ko sa'yo on a discounted price. Kaya favorite kita eh. Mind ko na yan ah. Bilis, excited na ako. Deserve ko talaga to. Yours na. Pero, pwede bang hindi ko na ipadala? Pwede bang meet up na lang? Meet up? Kung free ka lang naman or kung okay lang sa'yo. Para lang sure tayo na hindi madidelay ang delivery. Baka mamaya isipin mo uli na na-scam kita eh. So para lang mas madali yung transaction? Oo, tsaka gusto rin sana kitang makita. Pero kung hindi ka pwede, okay lang din naman. Hindi. Okay ako. G ako dyan. Totoo ba? Okay, sige, G. Ikaw na pumili kahit saan. Kung saan malapit sa'yo o kung saan ka komportable. Doon na lang sa mall kalapit ng school. Ano, okay lang sa'yo? Okay na okay. 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 See you bukas. See you. Ang tagal naman niya. Teka, siya na ba yun? Ethan! Ethan! Bella? Hello! Nag-meet din tayo in person. Kumusta yung entrance exam? Easy. Hindi nga ako pinagpawisan. Ang yabang. The best kaya yung tutor ko. Ay, ano ba yan? Sino ba yung tutor mo na yan, ha? Yung cute na seller sa social media. Yun. Oo, kilala ko nga yun. Lagi ko nakikita yun pag tumitingin ako sa salamin eh. Okay, tama na. Humahangin na eh. Asan ba yung album ko? Si Atat naman. Ang effort ng packaging ko dyan, ha? Tsaka ito, flowers. Thank you. Bakit may bouquet? Freebies. Ang bait naman ng seller na to. 5 stars ka sa akin. Highly recommended. Will order again. Ganyan. Actually, may isa pa akong freebie kung okay lang sa'yo. Ha? Ano yun? Free lunch with me. Hindi scam yan ah. Hindi, promise. Okay, G. Tara. Tara. Mga kamorkada, pagkatapos nung araw na yon, ay mas naging madalas na rin ang pagkikita namin ni Ethan. Lagi pa rin kaming magkasamang mag-aral, laging naglalaro ng video games at ina-update ang isa't isa sa mga ganap sa K-pop. Hindi tumagal ay tinanong niya rin ako kung pwede ba siyang manligaw. At kahapon nga lang ay sinelebrate namin ang first anniversary namin. Tuwing naaalala namin ang storyang to, ay pareho kaming natatawa. Sino ba namang mag-aakala na ang lalaking pinagkamalan kong scammer noon, boyfriend ko na ngayon? Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat sa pakikinig at sana mas marami pang storya ang mapagsaluhan natin. Lubos na gumagalang, Bella. Something about the way you look tonight, harder than a fire, brighter than the lights. Boy, you feel so right, dancing with you under the moonlight.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, beware scammer.